Hello guys! Magluluto po ako ng arroz Valenciana. At ito po ang aking nilutong rice, malagkit rice. Glutinous rice. Ang nangyari po, iluto ko po yan sa rice cooker. Pero, hindi po namin alam kung bakit pag ibinababa ay umaakyat. Tapos, bababa siya. Then, after pila ka minutes, pagbalikan ko, ay tumataas na naman. So, naghintay ako ng mga 1 hour and a half. Wala pa rin. So, ayan, niluto ko na sa gasol para maluto ko. At magluluto po ako ng arroz Valenciana today. Nag-grade po ko. Gusto ko kasing kumain ng arroz Valenciana. Okay, kay kompleto rin naman ang aking mga recados, kaya magluluto po ako. Hello guys! Nagbabalik po ang inyong lingkod. Halos isang taon yata akong hindi nagbalik. Arroz Valenciana. Luluto po ako ng arroz Valenciana. So, mag-iisa po ako ng bawang. Ito po ang ala Mama Moons arroz Valenciana. Matagal na rin po akong nakaluto nito. Parang natatandaan ko nagluto ako nito is maliit pa yung aking mga anak. Mayroong birthday at nagluto po ako nito. At mayroon po akong isang naging bisita na talagang nagustuhan niya po. Nagustuhan niya ang aking nilutong arroz Valenciana. At ako naman po ay natuwa dahil nagustuhan niya ang aking luto. So, ito, mag-isa po ako ng bawang saka sibuyas. Medyo ano na ang sibuyas. Pabanguhin ko muna ng konti. Mabango. Medyo nagba-brown na ang ang bawang. Tapos, isusunod ko po dyan ay mayroon po ako ditong balunan. Balunan sa manok. Wala po kasi akong karning manok. So, atay balunan po ang gagamitin ko. Ayan. Tapos, meron din po akong kaunting hipon o kasayan. Meron pa ba akong pasas? Parang pasiguro ako natin ang pasas. Ayan, pwede na. Lalagay ko itong atay balunan. Atin po muna itong palalambutin bago natin isunod pa iba. Kasi medyo ito matigas. Kaya medyo palalambutin muna natin. Lagyan ko po ng konting asin, konting paminta,
At ako po ay hindi gumagamit ng toyo. So, ang ginagamit ko po ay patis. Patis. Lagyan ko po ng kaunting patis. Para yung kulay niya ay mag-maintain as natural color. Iluto muna natin sandali. Kasi madali po naman lutuin yung ano. Madali naman lutuin yung pasayan at saka ano. Okay, dahil malapit na siyang matuyo, nilagyan ko po ng isang Knorr chicken cubes. Susunod ko po itong smoke at saka hotdog. Lagyan ko po ng hotdog and smoke chorizo. Sa po natin. Pwede nang ilagay ang malagkit rice. Ito. Niluto kong malagkit rice. Mayroon pong luyang dilaw. Hindi po ako naglagay ng food coloring. Yung dilaw ay luyang dilaw ang ginamit ko po. Bago lang po kasi itong malagkit namin kaya masyadong napakalagkit. At saka ito po ay yung dugmok siya, hindi siya buo ang pagkagiling. Kaya medyo pero masarap kung lalagyan natin ng kaunting pasas. Kaunti lang kasi ayaw ng anak ko ang isa ang pasas. Amoy na amoy yung yung flavor ng luyang dilaw. Amoy na amoy. Talagang tikman natin po kung eksakto ang lasa. Tikman ko natin.
So yummy. Talagang ano na. May kanin na. May ulam pa. Yummy siya. Thank you guys. Subukan nyo rin po. Thank you sa mga at habang pinaano ko po ito ay shout out po sa lahat ng aking followers, sa lahat ng aking mga viewers. Thank you very much. Sana i-follow nyo po ako. Subscribe po, please. Paki-subscribe. Thank you po sa 327 na nag-subscribe. And how many? 60,000 viewers. 60,000 viewers. Thank you very much po. Shout out po sa inyong lahat. And God bless. God bless po sa inyong lahat. And sana ay subaybayan nyo po ang aking mga vlogs. And God bless po sa ating lahat. And magandang buhay ang aking muling iiwan sa inyo. Bye-bye! Love you! And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Please like and share. Sana matulungan niyo po ako na madagdagan pa ang aking mga subscribers. Thank you very much sa 327 subscribers and 60,000 viewers. Thank you very much. I love you all and goodbye. God bless.